beloved Boss Mike Cervera. At dito na nga mga kababayan ko, nako, punta na nga natin si Sara Duterte. Sandamakmak ang kaso daw eh. Pasok. Tad-tad ng kaso. Kaya si Sara Duterte may malaking problema. Malusutan mo man yung impeachment trial, dito, nako, delikado ka. Si Boying Remulla. Pasok. Impeachment proceedings, gumugulong din ng mga reklamo laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Nako. Nasa verification stage na raw ang mga ito ayon Patay. Nasa verification stage na daw yung pong mga kaso ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Nako, bine-verify na kung totoo o gawa-gawa lang. kay ng Ombudsman Nico Clavano. Nako. Nagbabalik si Isaiah Mirafuentes para sa detalye. Maliban sa kamera, may patong-patong na reklamo rin na kinaharap si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga nagsampa nito ay ang dating senador na si Antonio Trillanes IV. Subalit ayon sa Office of the Ombudsman, nagpapatuloy na rin ang investigasyon sa mga reklamo. The status of the complaints is that it's going through fact-finding investigation. In this stage, the teams that are assigned to the complaints are tasked to verify the allegations in the complaint, and they are meant to substantiate the gaps if ever there are any. Kita nyo mga kababayan, hello sa mga taga Ilocos Sur. Bel Cabrera, naimbag nga aldaw kada kayo amin apo. Grabe no, nabik ano? Kaya di pa huli na ang lahat, Boss Mike. May panahon pa para magbago. Oo nga. Umanib ka sa Martin. Diyos ko. Eto na mga kababayan, pasok. Ilang sa laman ng reklamo ay ang affidavit na nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte yan na. na si Remil Madriaga. Yan na ang problema ni Sara. Evangeline Camilosa, Kenichi Machu, sa Japan, Annalisa Uso. Tingnan nyo mga kababayan, takot na takot dito yan kay Ramil Madriaga, di ba? Annabel Garate. Shout out po. Takot na takot po si Sara Duterte dito kay Ramil Madriaga, Dolores Sarmiento, Maricel Soliven. Hindi ko alam. Anong meron? Evangeline Camilosa. Sa tingin nyo, ulitin ko natanong ko na yata to. Nora Morales Luna. Susan Mengeto. Ano ho ba? Sharon Donato, Tereseta Quenon, ang kinatatakot niya, Michael Alwag, kay Ramil Madriaga, Ernie Palma. Meron ba kayong alam, Alicia Duran? Paki-comment, Girly Pauls. Anong meron? Bakit? Girly Pauls. Anong meron at natatakot ang isang Sara Duterte sa isang Ramil Madriaga? Mga kababayan, Melanio Maghirang, shoutout po. Di ba? Mabel Irang, nandyan na rin. Ewan ko. Pero sa akin talaga mga kababayan, masama ang kutob ko. Mukhang totoo yung lahat ng mga sinasabi ni Ramil Madriaga, no? Di ba? Minerva Mores, kayo. Pasok. Thank you naman sa panonood araw-araw po. Kuyang nasa Camp Bagong Diwa si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Pero ayon sa Office of the Ombudsman, bahagi ng fact-finding investigation ay ang makausap nila si Madriaga. Correct. Ginit din ni Clavano na hindi dapat husgahan ng pagiging witness si Madriaga laban kay Vice President Duterte nang dahil siya ay isang bilanggo. Oo nga. It's really a matter. Tama mga kababayan. Huwag niyong basta-bastahin. Yung Ramil Madriaga, kahit pa bilanggo yun, porke ba bilanggo, di ba? Lunita, Jocelyn Tiglao. Nako, ewan ko. Baka mamaya kasi mga kababayan, baka naghamon ng bengbang si Sara. Tapos tinanggihan ni Ramil. Ewan ko. Grabe. Para sa akin kasi mga kababayan, dapat wag nating wag nating tignan
yung pagiging bilanggo ni Ramil Madriaga. Tignan natin kung ano talaga ang connection niya kay Sara. Para nang sa ganon, maliwanagan na ang lahat, matapos na. Kung may kasalanan, dapat managot siya. Kung wala namang kasalanan, dapat managot lahat ang mga naghabla. Ganon lang kasimple yun, di ba Sil? Di ba July? Ganon lang kasimple. Wala na namang wala namang sabi nga nila, wala kang dapat ikatakot kung wala ka namang tinatago. Kahit po PDL may human rights to defend themselves, sabi ni Francisco. Tama! Of being able to interface with the actual witness, because if we rely on mere paper, mere allegations that are written down, as opposed to actually seeing the person and dialoguing with them, asking probing questions in a more comfortable setting, that it pales in comparison, right? So I think that would be the best way to see the credibility. Tama, para malaman natin yung kredibilidad kung meron ba. 'Di ba? Oo, Meridian De Vera, Cheese Master, Joel Makalinaw. Oo, shoutout po sa inyong lahat. 'Di ba? Erma Kapuyan. Oo, ha? Imelda Vicente, sa inyo pong lahat mga kababayan. Marber Abela. Dapat ganon. Tignan natin mga kababayan kung may laman. Kasi kung wala naman, edi disregard na lang. Kaya lang, etong ewan ko dito. Di ba, Philippines, Philippine ISM, hello po. Tignan nyo mga kababayan yung itsura nung hinahabla. Bagong retoke siya dyan, ha? Tignan nyo naman mga kababayan, no? Diba? Parang baklang boksingero siya. Si Pastor Pedroso. Nandyan na. Ewan ko. Mukha ni Sara, tignan nyo mga kababayan, Una naman ang itinanggi ni VP Duterte na kilala niya si Madriaga. Pinabulaan na rin ang kanyang legal camp ang mga akusasyon ng nagpakilalang bagman dahil sa nila'y inconsistencies nito. Samantala, siniguro ng opisina ng Ombudsman na kumpleto ang hawak nilang statement of assets. Inconsistent pala mga kababayan. Ang depensa ng mga abogado ni Sara, inconsistent daw. Yun naman pala. Yung mga sinasabi nyong yan, wag sa media. Dalhin nyo na doon sa kamera. Doon tayo mag-boxing. Di ba, Janet? Andong? Doon mag-boxing sa kamera. Ramilo! Salamat ho sa pinadala mo na kabyar. Walang anuman. Huwag mo na kasing binubuko, Ramil, na tinutulungan kita. Maliit na bagay lang yung kabyar. Huwag kang mag-alala, hihingi kita kay Saldico tsaka kay Martin. Di ba? Giyak, di ba? Tuloy. Kish, Maring Kish, kamusta na? Eto na. Liability sa net worth o SALE ni Duterte. Pero nasa Mindanao office raw nila ang kopya ng SALE ni Duterte para sa panahong alkalde siya ng Davao. Patay, ayan na nga yun, natalakay na natin yung SALE na yan. It's me, Enrique. Opo, ha? Nako, Manny Pacquiao Lady version. Kaya nga, di ba? Kamukha nga niya dun si yung baklang panot. Sino ba yun? Si Jan, ano ba yun? Basta yung Jan yun. Ha? Linita, Cleope. Shoutout po. Sa inyo pong lahat. Mga kababayan. Di ba? Paano ngayon yan? Makalusot pala si Sara sa impeachment. Merong nag-aabang na ombudsman. Yari siya dyan, mga kababayan ko. Eto. Alam nyo kasi, mga kababayan, Lani Royston, tandaan nyo to, Ami Ponce. Kapag ka ikaw, gahaman, meron talagang karma yan eh. Ano po? Hindi lapos yun. Ibang dyan yun, Sino ba yun? Yung minsan ni Manny Pacquiao yung itsura, gano'n. Di ba yun yung baklang minsan Manny Pacquiao yung itsura? Sino yun? Pakianong comment nga dyan. Emily Campaner. Hello po.
Sino yun? Oo. Sino? O, kilala nyo? Tingnan nyo mga kababayan, lahat po yan. Ha? Oo. Boss Mike, isang Ilocano na attorney Respicio Duldog ata. O, talunan dito, distrikto, Isabela. Pala desisyon, tabagtit dito, Isabela. BBM kami, majority ko na. Kung kita. Kita nyo mga kababayan, sabi ni Three Kids, Boss Mike, itong Ilocano na attorney Respicio, Duldog. Talunan dito'y distrikto Isabela. Pala desisyon tabagtit dito'y Isabela, BBM kami majority. King License, di ba? Kasi ayun, si Po! Nakuha nyo, si Po? Ayan tingnan nyo mga kababayan kung sino kamukha. Ayan kamukha ni Po. Nasaan na yun? Sara, nasan ka? Nawala yung mukha ni Sara eh. Wait lang, hanapin natin ha. Ayan Ayan wait lang. See the credibility. Una Tingnan nyo. Kamukha ni Po, di ba? Parang boksingerong, kamukha ng boksingerong bakla. Kamukha ni Po, mga kababayan ko. Ewan ko. Sige, nasa na ba tayo? Mga kababayan ko, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, lahat po ng kabwayahan at mga katarantaduhan, di ba, Alicia Duran, meron hong karma yan eh. Ito isusunod natin. Nabanggit ko na to kaninang umaga. Yung pong mga kababayan ko, ang mga Lopez, tingnan nyo. Nakagulong bilyonaryong Tignan nyo mga kababayan, ang dami na nilang pera, ang dami na nilang kwarta, mayaman na sila. Pero, tignan nyo mga kababayan, hindi pa rin masaya. Di ba, Jobro? Hindi pa rin masaya. Ewan ko ba? Natapos mong pantasyahan, Sir Mike, sinusukan mo na ngayon, ha? Ayun mga kababayan, eto. Yung mga Lopez ngayon, nagkakagulo, yung mga bilyonaryo. Tila nagkakagulo ang bilyonaryong pamilya Lopez na pagmamay-ari o nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo kasama ng dating TV network giant na ABS-CBN. Nagkaroon ng demandahan ng magkakapamilya sa kung sino ang dapat mag-control ng Lopez Incorporated. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Manimbang. Tinabla ng Mandaluyong City Regional Trial Court ang February 27 Board Resolution ng Lopez Incorporated kung saan ipinag-utos nito na tanggalin bilang presidente ng kumpanya ang Lopez patriarch na si Federico Piqui Lopez. Kita nyo? Ayon sa writ of preliminary injunction na inisyu ng korte, hindi maaaring i-enforce ang naturang board resolution kung saan inappoint ang pinsan ni Piqui na si Rafael Rafi Lopez bilang kanyang kapalit. Hindi maaaring mag-assume, exercise o mag-perform ng powers and functions bilang Lopez Inc. President si Rafi. Bakit? Si Rafi ay dating head ng The Filipino Channel o TFC Yan yung pinapanood nyo dati mga kababayan, TFC. na siyang global channel ng ABS-CBN. Siya ay isa sa mga kapatid ni Eugenio Gabi Lopez III na dating chairman at CEO ng nasabing network. Ayon pa sa korte, hindi rin daw maaaring palitan si Piqui bilang officer, director o corporate representative sa kahit-anong korporasyon kung saan may hawak na shares at voting rights ang Lopez Inc. Kasalukuyang chairman na CEO ng First Philippine Holdings Corporation, First Gen Corporation at Lopez Holdings si Piqui. Vice chairman naman siya ng Rockwell Land at isang director sa ABS-CBN Broadcasting Corporation. Ayon sa source ng Billionaire.com, outvoted sa nangyaring February 27 board meeting si Piqui at ang kapatid nitong si Benjamin J. Lopez matapos ang botohang pinangunahan ng kanilang mga pinsan na sina Rafi at Gabi Lopez. Nako mga kababayan ko, kita nyo? Eto na, yung pamilya na nag-aaway dahil sa pera. Alam nyo, wala na tayong pakialam sa pinag-aawayan nila, pero eto ang ibig ko sabihin dito at gusto kong ating aral na kunin. Mga kababayan ko, matuto tayong makontento sa sobra. Huwag na yung sobra-sobra. Alam nyo mga kababayan, tama na yung sobra eh. Pero yung sobra-sobra-sobra, tingnan nyo mga kababayan, magpapamilya. Ayan nag-aaway-away. Di ba nakakahiya? Ewan ko kung anong dapat pang pag-awayan dyan. Kasi mga kababayan ko, tayo,
pagkain natin eh, ganun din lang karami yung kaya natin kainin. May hangganan. Sasakyan, may hangganan. O, kung meron kang 5 sasakyan, marami na yan. Kung meron kang bahay, 1 kama lang ang tutulugan, hindi naman pwedeng lahat ng kama mo, tulugan mo. Tingnan nyo mga kababayan, nagiging mga kababayan to. Di ba ito yung nakiusap itong ABS-CBN ay pinakiusap kay Apo Lakay noon. Natandaan nyo tong kwento na to? O tapos, isinorvive ni dating Pangulong, sino yan? Pangulong Marcos ba? O yung Meralco? Hindi ko na matandaan eh. Yung Meralco ba na pag-aari ng Lopez noon? O yung ABS-CBN? Meralco yata? O ABS-CBN? Ewan ko, o parehas? Sino nakakaalala? Mga kababayan, kasi matagal ng kwento to eh. 'Di ba? Yung pinakiusap, lumiham, ganon, kay dating Apo Lakay. Oo, kasi nga hindi na nila kayang i-survive yung negosyo na yan. Ano yon? Sino yon? Lani Royston? Yung Meralco o yung ABS-CBN? 'Di ba, mga kababayan? Oh, yan, hindi ako maka-relate, Sir Mike, kasi hindi kasi ako ano ba na? Walang mayaman, walang mahirap. Meralco, yun nga, 'di ba, pag-aari ng Lopez 'yon. Oh, Meralco ba? Oh, ABS-CBN, ABS-CBN. Di ko alam, parehas Parehas siguro. Kasi nga nalulugi na. Kaya ang nangyari nun, nakipagkutsabaan sa mga alagad ni Cory. Kaya ang nangyari, yung premyo, si Cory na nagbalik. Tama, no? Tama ba? Tama yung kwento? Oh, yung parang ganun yung kwento. Ayan, tignan nyo nangyayari sa kanila, mga kababayan. Imbis na sa gobyerno napunta, Elena Navarro, at saka Lea Patricio, ayun, naibalik. Naibalik. Ayun. Tama. ABS-CBN, Meralco, di ba? Naibalik sa mga sa mga Lopez, kita nyo? Ayan nyo, no, mga kababayan, no. Sky Cable ka naman dyan, tagal-tagal na ng bago lang yung Sky Cable, ano ka ba? Mga kababayan, no, nakakadismaya. Tapos ganyan, no, dami yung pera. 'Di ba? Oo, sandamakmak, hindi kayo namumroblema sa pera. Tapos mga kababayan, namumroblema kayo sa yung pera nyo mismo pinoproblema. Kasi tayo mga kababayan, problema natin ang pera. Kasi wala tayo. Sila pinoproblema nila kasi sobrang dami. Oo hindi ko na maalala Junjun Castro kasi wala pa siguro ko niyan. Grabe, no? Anyways, mga kababayan, sumaglit lang tayo. Maraming salamat muli sa inyong pagsama. Alam nyo na, kita-kita tayo mamayang 12:00 ng gabi sa ating Wet Night Story. Ano po? Sige na. At tayo ay magsisimba maya-maya. Maliligo lang tayo. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike,